Kamyas jam na naman nga ang recipe natin for today. Hello mga ka-cooking! Marami ka bang kamyas dyan sa inyong bakuran? Bakit hindi mo subukan gumawa ng jam at ito ay pwede nyo din tong pangpalaman sa tinapay at bukod pa dyan, pwede nyo din tong pagkakitaan. Nakagawa na pala tayo ng candy na kamyas. Ngayon naman ay gagawa na naman tayo ng jam na pwede nyong gawing pangpalaman sa tinapay. Meron na pala nga akong nakuha na kamyas galing sa ating bakuran at ito'y hugasan lang natin ito. Bali, ang ginawa ko pala dito mga ka-cooking, dinalawa ko siya kasi ang kalahati ay ginawa kong candy, ang kalahati naman ay ginawa kong jam. At ito naman gagawin ko yung jam. Pwede nyo ipalaman sa tinapay. Nakagawa na po ako nito last year. So ang uunahin natin ay ang itong paggawa ng jam. Gagawa tayo ng jam para pangpalaman sa tinapay. Tapos ay gagayatin natin to ng maliliit ito kaya atin tong igadgarin ko na lang dito. Huwag kayong dyan hindi yan marumi. Dagta po yan ng tawag niyan saging dahil dito po ako nagagadyan ng saging na ginawa kong tawag niyan chips. Kung wala kayong ganito, pwede na hiwain nyo ng maninipis. Di yan mga ka-cooking, dagta lang yan. Yan, pag maraming bunga yung kamis namin dito, ginagawa kong jam. Pag yung mangga naman, maraming bunga, ginagawa ko pong buro. Dapat ganito siya kapino. Yan, continue lang tayo. Ay, gumamit kayo ng blade panghiwa kasi maninipis yan. Kailangan kasi natin nipisan to para mawala. Pag piga mo, mabilis lang siya pigaan. At matanggal yung asim niya. Yan, ating kamyeso. Dapat ganyan siya nipis. Maglagay lang tayo ng asin. 2 kutsara ang ilalagay natin kasi marami yung kamyas natin eh. Tapos, tubig. Ibabad lang natin yan siya ng 1 oras. Saka natin yan pigaan. Pigaan natin yan ng husto para matanggal yung kanyang asim. So, meron pa rin yung asim na maiiwan pero hindi na sobrang asim. Yan, tatakpan natin. So, natin ng 1 oras. After 1 hour mga cooking, pwede na natin yan. Tapos, banlawan natin ito. Banlawan natin ng tubig yan. Pagkatapos ay pigain nyo ng mabuti. Yung asin, pigang-piga talaga. Para matanggal yung asim niya. Tapos ganito nakakunti yung ating kamyas. Dapat napigaan siya ng mabuti. At ngayon ay lulutuin natin yan. Tapos ilagay natin to ating kamyas. Tapos ating 1 cup sugar. Tapos lagyan natin ng kunting salt. At saka naglalagay po ako ng mint. Pwede din cinnamon. Optional lang yan ha. Ayan, antayin natin yan matunaw. Ayan, natunaw na siya. Paunti-unti na siyang natunaw. Nanaan ko lang yung apoy. Yan mga ka-cooking. Enough ko na yung apoy. Tapos ito titikman iday. Tapos sabihin mo ako anong lasa. Hindi na natin siya ipakita kasi ayaw niya. Tinikman lang niya mga ka-cooking. Mainit.
Init. Masarap. Ah. Hmm. Hintayin lang natin yan lumamig, saka natin yan ipalaman sa tinapay. Lipat ko lang ito sa mangkok dahil ipapalaman ko to sa tinapay pag lumamig na. O ilagay nyo po sa mga jar kung marami kayong nagawa. Ito kasi konti lang yung nagawa ko. So dito ko lang yan siya ilalagay dahil gagamitin ko rin yan maya-maya mga kakuking. Ang lasa nito ay matamis siya na may kunting pagkamintol dahil nga ilagyan natin yan ng tawag niyan ng mint na dahon. Pero kung wala kayong dahon ng mint, okay lang yan. Ang importante nito mga ka-cooking ay matanggal po yung kanyang asim. At meron nga ako ditong hinanda na tinapay. Ngayon nga ay lalagyan natin ito ng kaunting jam. Pwede nyo naman damihan. Pero sa akin ay unti lang. Kunti lang ilalagay natin kasi bawal na tayo sa sobrang tamis. Pero yung lasa nito hindi naman sobrang tamis. Tamang-tama lang mga ka-cooking. Kung marami kang kamyas dyan, gawin mo ng jam para hindi masayang bukod sa pinapatuyo nyo na ilalagay nyo sa paksiw. Subukan nyo din to mga ka-cooking.